Ayan po mga parts, andito po tayo sa akin shop ano. Ayan po. Ayan po yung ating mga tanggap na gawain ano. Ngayon po mga parts, ito po yung ating gagawin na isang electric fan. Ngayon tuturuan ko po kayo kung paano po mag-repair ng ganitong mga electric fan ano. Ayan o. Ngayon, ang problema po nitong electric fan na to, sabi ng may-ari, ayan may pangalan na. Ayaw daw umandar. So ngayon, kinakailangan po meron po kayong ganitong tester ano. So kahit anong brand, okay naman gamitin ano. So ako itong brand na to ang aking ginagamit. Ayan, saka meron kayong tools na ganito. Ayan, mga screw na pamihit. So syempre dapat meron kayong electrical tape ano. Ayan, pagka kayo magre-repair. Ayan. So okay, ngayon magsisimula na po tayo. Kung bago lamang po kayo sa aking YouTube channel, napadaan lang, mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong ina-upload na video. Marami po akong tutorial na ina-upload dito sa aking YouTube channel ano, tungkol sa pagre-repair ng mga gamit po natin sa bahay. Ngayon po, ang gagawin po natin, yung ating tester, isa-set po natin sa times 10 at i-calibrate po natin. Ayan, na hanggang 0. Pagka tumapat sa 0 yung mamay ng ating multimeter, okay na siya, pwede na siyang gamitin. Ngayon, dito po tayo magsisimula sa kanyang cord ng electric fan. Yan. Lagay lang po natin yung test probe natin, kahit baliktaran yan, okay naman. Ngayon, pipindutin natin itong 1, 2, 3. Ayan. Ito po yung kanyang 1, 2, 3. So, titingnan po natin yung ating tester kung meron po tayong makukuha no, kung papalo po yung ating tester. Kung hindi naman po kayo marunong bumasa ng ganitong tester or hindi kayo marunong gumamit, so madali lang po ano. Yung palo po ang pagbabasihan nyo no. Pagka po pumalo ng mababa yan, tapos pag pinindot nyo po yung number 2, aangat po ng bagya, at pag pinindot nyo po yung number 3, aangat po ng bagya. Ibig po sabihin yan, buo po yung 1, 2, 3 ng ating makina ano. So ito, magsimula na po tayo. So pindutin po natin yung number 1. Ayan po. Kapansin-pansin nyo po, yung ating kamay ng ating multimeter pumalo po ng hanggang 50. Ayun o, yung number 50. So ayan o, pansin-pansin nyo po, nakikita po ba sa camera? So pumalo po ng hanggang 50 ano. Ayan o. So kinakailangan, pag sinet po natin ito sa number 2, hihigit po siya ng hanggang higit po siya ng 50 ano. Ayan. So pindutin po natin yung number 2. So ayun, higit po siya ng 50. Okay. So kinakailangan hindi po siya bababa ng 50 ano. So sa matulit sabi, kinakailangan pataas ng pataas yung palo habang pinipindot natin to ng pataas. So number 3, kinakailangan umangat, hindi bumaba. Ayun o, umangat siya. So umangat, ibig po sabihin yan, yung 1, 2, and 3 ng ating makina ay buo. So bakit tayo umandar mga parts? So yung kanyang thermal fuse buo din kasi pumalo yung ating multimeter. Pumalo siya. So buo din yung kanyang thermal fuse. Kung hindi pumalo yung ating multimeter, ang ibig sabihin niyan, sira yung kanyang thermal fuse ano. So ang tanong, bakit nga ayaw umandar? So ito, pinutol ko na yung kanyang capacitor ano. So dito po nakakabit yan mga parts. Ayan o. Ayan o, tingnan nyo po. Isusum ko lang po ng bagya ano. Ayan. So dito po nakakabit yung ating capacitor. Dalawang wire po yung ating capacitor. Kahit baliktaran po yan, okay lang. Alternate current ano, kung tawagin. So ngayon, dito sa dalawang wire na to, kinakailangan papalo yung ating tester. Kahit hindi kayo marunong bumasa, sabi ko nga sa inyo, basta pumalo ng hindi lalagpas sa 50 or sa 100, ayan. So buo yung ating makina ano. So kinakailangan meron po tayong makuha dito. Kinakailangan papalo po yung ating tester. Ayan. Pangkaraniwan po kasi pagka po sira yung
makina ng isang electric fan, dito po sa dalawang wire na to na pinanggalingan ng kapasitor, hindi na po papalo yung ating tester. Madalas po mangyari yan pagka po sira na yung ating makina. Minsan naman po pumapalo kaso mataas yung kanyang palo. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Dapat kabisado nyo yung palo na buo at yung palo na sira. Paano malalaman? Bumili ka ng bagong makina. Tandaan mo yung palo na buo at mag-test ka ng sirang electric fan. Tandaan mo yung palo na sira. Ganun lang. Di ba? Kasimple. Hindi mo na dapat pag-aralan pang basahin yung mga ano-ano na yan. Yung mga numero. Kung anong ohms, kung anong number. Wala ka nang problemahin. Ganun lang yung gagawin. Ano? So, okay. Ngayon, magte-test po tayo dito sa isang wire. At dito sa isang wire. Kahit baliktaran po yan, okay lang. Kahit pagbaliktarin nyo yung test probe natin, okay lang. Ano? So, kinakailangan papalo po yung ating tester. So, ayun. Kapansin-pansin nyo po, pumalo po. Pumalo po siya ng 50. Ano? Ayan, no? 50. So, okay. So, ibig sabihin yan, yung makina ng electric pan na to, walang problema dito sa rewind. Dahil meron po tayong nakuha sa 1, 2, and 3 at meron din po tayong nakuha dito sa line ng ating kapasitor. So, ang tanong, bakit nga ayaw umandar ang electric pan na to? So, kaya ayaw umandar itong electric pan nito dahil dito sa bushing at dito sa shafting. So, ano ba yung sinasabi kong bushing at shafting? So, ito, papaliwanag ko. At ito na. Yan. So, ito yung ating shafting, ano? So, yan. Yan yung ating shafting. Ito yung shafting. So, ituturo ko naman sa inyo yung bushing. Ito naman yung bushing. Yan. Yung electric pump po kasi natin, may dalawang bushing at may isang shafting. Ito. So, magkaganyan po yan. Yan. So, yung isang bushing dito. Yan. Ayan. Ito yung kabitan ng LEC at ito yung kabitan ng gearbox dito. Sa gawin dito, no? Yan. Ngayon, ang mangyayari, kaya po hindi umaandar yung ating mismong electric pan na yan, sa kadahilan ng etong bushing na to, pumakat na dito sa shafting. Dahil ang nagiging problema, mga parts, pagka sobrang gamit natin ng ating electric pan, natitiyo po yung langis niya doon sa pinaka-foam. So, ituturo ko po sa inyo yung pinaka-foam. O, ito, mga parts. Ayan. Yung electric pump po natin, may dalawang foam po yan dito nakalagay. Nakatabi po yung foam na yan sa ating bushing. Ayan, nakaganyan. So, itong foam na to, babad to sa langis. Ngayon, pag umiinit po yung ating makina, ang nangyayari dyan, nagpo-produce ng langis yung ating foam papunta dito sa ating bushing. Kasi magkadikit nga silang ganyan eh. May cover lang yan eh. So, nagpo-produce siya ng langis papunta sa ating bushing. Ang mangyayari, dudulas. Makakaikot na maganda yung ating LEC. So, pag itong foam na to, yung dalawang foam na to, natiyo ng langis, hindi na siya magpo-produce ng langis dito sa dalawang bushing na yan. Matitiyo na yung dating langis na i-supply niya, kasi nga itong makina natin nagiinit to habang ginagamit natin. So pag natiyo na yung langis, ang mangyayari, magkakaroon na ng gahi dito sa kanyang shafting at aalog na yan. Pag umalog yan, ang mangyayari dyan ganito. Eto, natanggal ko na itong tornilyo na to para mabilis po tayo sa ating manunod, ha. So pag umalog yan, ayan, ang mangyayari niyan ganito. Kapansin-pansin nyo po yung guhit na yun, no? Ibig pong sabihin yan, sumasayad na po yung itong rotor na to dito sa ating stator. Dito. Ayun, sa ilalim ng stator na yan, sumasayad na po. Ayun, no? Sumasayad na po siya. Kaya nga may guhit na yun, no? Sinyalis na sumasayad na po yung rotor dito sa stator, kaya hindi na po iikot yung ating LEC ng electric fan sa kadahilan ng ito po ay pakat na dito sa stator. So mangyayari dyan, uugong lang siya hanggang sa mag-init na mag-init,
Pagka nakaramdam ng sobrang init yung ating thermal fuse ng ating electric fan, yun ang bibigay, yung thermal fuse. Kung ang ginawa nung dating gumawa ay nirekta, hindi na nilagyan ng thermal fuse, ang mangyayari, susunugin na tong makina na to. So, kaya mahalaga yung may thermal fuse. So, ganun lang ang hindi pag-andar ng ating electric fan, dahil dito sa bushing at shafting. So, minsan, nagkakaproblema din itong ating capacitor. Kung minsan, nagkakaroon ito ng leak, or kung minsan, ito po ay humihina na yung kanyang microfarad. Kaya, ang mangyayari, ang electric fan hindi rin iikot or hindi aandar. Yun ang pinagmumulan po ng sira. At yun ang pinagmumulan ng hindi pag-andar ng ating mga electric fan. Lalo na ngayong panahon ng tag-init, Kasi mas hirap yung ating makina ng electric fan pagka panahon ng tag-init, sa kadahilan ng ito ay talagang lagi po natin ginagamit. Halos wala nang pahinga kung minsan dahil sa sobrang init. Ayan. Mga pards, sana po meron po kayong nakuhang idea sa pagre-repair ng ganitong gamit sa bahay.